Kasal namin ng asawa ko ay kasal lang sa kontrata, pero nung nag-request ako ng divorce, yung walang kwenta. Divorce, papansinin ko ang ulo mo. Hindi lang niya kinumpiska ang mga pangarap ko sa isip. Naka-half shot pa siya ng welding para isara ang pinto ng kwarto ko sa hating gabi, pati yung white moonlight niya pag uwi ng bansa ay pinapaalis niya. Dahil lang ilang taon na ang nakalipas, hindi niya naabutan ang white moonlight niya sa car accident. Kasal kami sa kontrata. Binantayan ko siya ng 3 taon. Akala niya admirer niya ako, pero nalaman ko rin na siya pala ang substitute. Nang umalis ako talaga, ang nawawalang anak na babae ng Ijiao, wala sa Ijiao, si Jiang Han. Hindi ko kaya nang wala ka. Nakikiusap ako, bumalik ka. Anong oras na 10:00, nagluto ako ng 6 na ulam ayon sa panlasa ni Tang Yuwei. 10:00 na ng gabi. Nilagyan ko ng tubig ang paliguan at naglagay ng mga rosas at pabango na gusto ni Tang Yuwei. 10:00 na ng gabi. Naglagay ako ng tsinelas ni Tang Yuwei sa may pintuan. 9:00 na ng gabi, binuksan ni Tang Yuwei ang pinto. Sumalubong ako, sabay kuha ng jacket niya, at naglagay ng tsinelas sa harap niya. Pagkatapos isabit ang jacket sa closet, nagtanong ako kung maliligo muna siya o kakain muna. Sabi niya habang nakatingin sa cellphone. Maliligo muna. Isang pag-ikot ang ginawa ng orasan sa dingding. Lumabas si Tang Yuwei na nakabathrobe habang pinupunasan ang ulo. Agad kong inabot ang pajama sa tabi at habang nagpapalit siya ng damit, nagpunta ulit ako sa kusina para ilabas ang bagong init na pagkain. Sa lahat ng ito na ginawa ko, nasanay na si Tang Yuwei. Masaya siya ngayon at nakatingin lang sa cellphone. Tila kausap niya kung sino man. Nang dumaan ako sa tabi niya habang nag-aayos ng mga plato, nakita ko ng bahagya ang screen ng cellphone niya. Sa pinakaitaas may nakalagay na Jingyan. Agad pumasok sa aking paningin. Mahinahon akong nagbawi ng tingin. Bumalik ako sa kusina. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ko. Kinuha ko ang cellphone. Sa screen ay lumabas ang pangalang Mother Tang. Pagkasagot ko, agad na narinig ko ang boses ni Mother Tang. Xiao Chen, gusto mo ba talagang makipaghiwalay kay Yuwei? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagkalat ang mga paputok. Maya-maya, mahina akong nagsalita. Tita, alam niyo naman po. Nakasama ko siya dahil lang sa kontrata. Tapos na ang kontrata, at si Song Jinmian ay hiwalay na at umuwi na. Masaya siya ngayon at hindi na niya kailangan ng tulong ko. Maraming buntong hininga ang narinig mula sa kabilang linya, puno ng pagsisisi. Naawa ako sa iyo nitong mga nakaraang taon. Alam ko ang mga hirap na dinanas mo. Akala ko pagkatapos ng maraming taon, ma-inlove siya sa mga ginawa mo, pero hindi. Kahit na, dahil bumalik na si Song Jinmian, hindi na ako nag-aalala para sa kanya. 5 taon na ang nakalipas, nag-volunteer ka para kay Yuwei na huwag nang mag-aral sa ibang bansa. Kung gusto mo pa ring mag-aral ngayon, matutulungan kitang ayusin. Tumingin ako sa mga nakabukas na bulaklak na parang nakaluhod. Sa loob ng 5 taon para kay Tang Wei. Tumigil na ang buhay ko ng masyadong matagal. Oras na para magpatuloy. Kaya tumango ako. Salamat po. Pakialam niyo na lang po ako. Gusto ko na pong umalis agad. Pagkatapos ng tawag, naglaho ang mga paputok sa labas ng bintana, tulad ng pagtatapos ng 5 taon kong kasal. Mahirap ang pamilya ko. Ang Tang Group ang nagpondo sa aking pag-aaral para magtagumpay ako. Nakuha ko rin ang tanging pagkakataon para mag-exchange student sa ibang bansa. Bago ako umalis, nagpasalamat ako sa pamilya Tang. Hindi lang ako ang tinulungan ng Tangs, pero ako ang unang nagpasalamat. Dahil dito, imbes na basta na lang ako paalisin, tinignan ako ni Mother Tang ng masinsinan. Pagkatapos kong magpaliwanag, ilang sandali siyang nag-isip bago nagsalita. Kung gusto mo talagang magbayad ng utang na loob, tulungan mo ako sa isang bagay. Mula kay Mother Tang, nalaman ko ang kwento ni Tang Yuwei at Song Jinmian. Si Tang Yuwei ay isang prinsesa. Si Song Jinmian naman ay isang prinsipe. Pareho silang mula sa mayayamang pamilya at lumaki ng magkasama. Halata sa lahat na gusto ni Tang Yuwei si Song Jinmian, ngunit gusto ni Song Jinmian ng isang matatag na pag-ibig. Nang matapos sila ng kolehiyo, naisip ni Tang Yuwei na tama na ang panahon para umamin, ngunit biglang nagkaroon ng kasintahan si Song Jinmian at umalis ng bansa kasama ito. Hindi makapaniwala, hinabol niya ito sa airport, ngunit nagkaroon ng aksidente sa daan. Nang magising siya pagkatapos ng operasyon, si Song Jinmian ay nagpakasal na sa Pilipinas kasama ang Pilipina nito. Simula noon, kinulong niya ang sarili sa kwarto, at ang dating prinsesa ay nalugmok na. Nang napadpad ako sa kanila, nagpasya si Mother Tang na tulungan ko siyang makaahon sa problemang ito. Kaya, para magbayad ng utang na loob, tinanggihan ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa, at pumirma ng 5 taong kontrata kay Mother Tang. Sa isang pagtitipon, sinadya kong makilala si Tang Yuwei. Nagpanggap akong umibig sa kanya sa unang tingin at sinimulan ko siyang ligawan ng todo. Mula noon, nalaman ng buong social circle na may lalaking baliw na baliw sa kanya. Unti-unting nasanay si Tang Yuwei sa pagiging mabait ko sa kanya, ngunit hindi pa rin siya gumagawa ng hakbang.
Hanggang sa gabing iyon, nang nagtayaan sila ng kanyang mga kaibigan sa isang cruise ship. Kung sino ang makakapagtalon at makakakuha ng kanilang nawawalang singsing. Ang lupain sa North City ay mapapasa akin. Alam kong para makuha ang lupain na yon. Hindi siya nakatulog ng ilang gabi. Nang lahat ay natakot dahil sa malalakas na alon, hindi ako nagdalawang isip na tumalon sa dagat. Iyon ang unang pagkakataon na sinubukan siya ni Tang Yue para sa akin. Hinawakan niya lang ako nang makalabas ako sa tubig, ang kanyang tinig ay puno ng takot at panginginig. Kasana tayo. Susubukan kong mahalin ka. Ngunit pagkatapos ay nalaman ko na. Sa gabing iyon, pumayag siyang magpakasal sa akin dahil lang kay Song Jinyan na nag-post ng picture kasama ang kanyang asawa. Niyakap nila ang isa't isa sa ilalim ng aurora sa kanyang social media. Gayunpaman, para matupad ang kontrata at maalis si Song Jinyan sa kanyang puso. Patuloy pa rin akong nagpakabait kay Tang Yue. Nalaman ko na ang kanyang pangarap noong bata pa siya ay ang makakita ng shooting star, ngunit hindi siya dinala ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang trabaho. Gumugol ako ng kalahating taon para hanapin ang pinakamagandang lugar para manood ng mga shooting star. Ngunit sa gabing iyon, naghintay ako magdamag, ngunit hindi dumating si Tang Yue. Nalaman ko na lang na pumunta siya kay Song Jinyan noon. Ang kasal ni Song Jinyan ay nagsisimula ng magkaproblema noon. Mula sa araw na yon, bawat linggo ay lumilipad siya palabas ng bansa. Bawat oras, naghahanda siya ng iba't ibang nakakatuwang regalo at dinadala ito sa pintuan ng bahay ni Song Jinyan. Para mapasaya ito, ngunit hindi ko alam. Nang bumalik si Song Jinyan sa bansa, para makita siya agad, nag-overspeed siya at nagkaroon ng aksidente. Hindi rin ako nakaiwas at binantayan ko siya ng 3 araw at 3 gabi. Habang wala siyang malay, bumigkas siya ng pangalan ni Song Jinyan ng 900 at 99 beses sa kanyang pagtulog. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ko na ang misyon ni Mother Tang. Hindi ko ito matutupad kailanman. Mabuti na lang, natapos na ang kontrata sa Hulyo, at si Song Jinyan ay naghiwalay na at umuwi na. Nakuha ni Tang Yue ang kanyang pinapangarap. Ito na rin ang oras para umalis ako. Mula ngayon, kami na dalawa. Pwede na tayong magsimula ng bagong buhay. Kanino ka nakikipag-usap? Nakita mo akong matagal na hindi lumalabas. Bumangon si Tang Yue para hanapin ako sa kusina, ngunit nakita niya akong nakatayo doon, nakatitig sa telepono at tulala. Saka lang ako natauhan at tahimik na nagsabi. Walang tubig, madaling araw na at tahimik ang lahat. Habang naririnig ko ang mahinang paghinga ni Tang Yue sa tabi ko, nakadilat ang mga mata ko habang nakatingin sa kisam. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan ng umaga, habang nakatingin sa western breakfast sa harap ko. Maagang bumangon si Tang Yue. Alam mong hindi ko gusto ang western food. Bakit ka nagluto nito ngayon? Nakalukon kong kinuha ang tinidor at sinundot ang isang piraso ng steak, nilagay sa bibig ko, at dahan-dahang inunguya. Ito na lang ang natira sa refrigerator. Sa totoo lang, hindi. Sinasanay ko lang ang panlasa ko dahil naghahanda ako para mag-aral sa ibang bansa. Mabuti na lang, hindi nagduda ang babaeng nasa tapat. Inilagay niya ang telepono sa mesa, ngunit patuloy niyang binabantayan. Tila naghihintay siya ng balita mula kay. Hindi na kailangang itanong, alam ko kung sino ang hinihintay niya. Biglang nag-vibrate ang telepono. Agad niya itong pinulot. Tila may ipinadala si Song Jinyan. Nagpasaya ito sa kanya. Ang dati malamig niyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Tiningnan ko siya ng kalahating minuto. Pagkatapos ay inilabas ko ang draft ng divorce agreement na matagal ko nang inihanda. Mula sa sandaling pinirmahan ko ang kontrata, inihanda ko ang sarili ko para sa sandaling ito. Ngayon ay malaya na ako. Tang Yue, magdiborsyo tayo. Kalmado kong sabi. Ang tono ay tila pinag-uusapan ang panahon ngayon. Buong atensyon ni Tang Yue ay nasa pakikipag-usap kay Song Jinyan. Hindi niya narinig ng mabuti ang sinabi ko. Sumagot siya ng ganyan. Hindi ako nagulat dahil ganyan siya sa akin sa loob ng 5 taon. Malayo, ngunit malapit. Ngayong nakabalik na si Song Jinyan, binawi na niya ang huling atensyon niya sa akin. Binuksan ko ang kasunduan sa huling pahina at inabot ito sa kanya kasama ang panulat, itinuro lang ang lugar kung saan pipirma. Pirmahan mo dito. Yenan, busy siya sa pag-uusap at hindi tumingin. Kinuha niya ang panulat gamit ang isang kamay at pinirmahan ang aking pangalan. Ang isa niyang kamay ay patuloy na nagtatype sa kanyang telepono. Kinuha ko ang kasunduan at nagpatuloy. Tang Yue, pagkatapos ng 1 buwan ng cooling off period. Aalis na ako. Umuwol si Tang Yue bilang tugon at pagkatapos ay ibinaba ang tinidor at tumayo para umalis. Habang nakatingin sa kanyang likod, hindi ko napigilang tawagin siya. Tang Yue, alam mo ba ang sinabi ko kanina? Huminto siya at lumingon sa akin na may pagtataka. Hindi ba tungkol ito sa pagpapadala ng mga supply sa ampunan? Ang kontratang pinirmahan ko lang kanina ay tungkol din doon, sinabi mo ito ilang araw na ang nakakaraan. Ano ang problema? Umiti ako sa sarili ko. Pinirmahan ko na sa kanya ang kontrata para sa mga supply noong nakaraang buwan pa.
Talagang hindi siya nagmamalasakit sa akin at hindi niya narinig ang sinabi ko. Ngunit hindi na rin mahalaga. Ganito na lang, Tang Yuwei, sana maging masaya ka na kay Song Jinyan mula ngayon. Kaya umiti ako at sabi ko walang anuman. Sa hapon, nagmaneho ako. Sumunod sa truck ng mga suplay ng Song patungo sa ampunan. Pagkatapos magtrabaho, nagpunta ako sa opisina ng direktor. Nagtimpla ako ng tsaa para sa direktor. Direktor, mag-aaral ako sa ibang bansa. Masaya ang direktor nang marinig niya ito. Isa akong mahusay na mag-aaral sa fine arts. Sinuko ko ang pag-aaral sa ibang bansa noon at naghintay ng mahabang panahon. Jian Chen, this is really great. The director held my hand and smiled heartily. But then she seemed to think of something, her face fell. But you're going abroad for further studies. Doesn't that mean you'll be separated from Yue? Long-distance relationships are so hard. I looked into the distance. At the few children running around and shook in my head. We're not separated. I divorced him. The director was stunned at first, then let out a long sigh. As I thought, my initial prediction was correct. This marriage of yours wasn't going to last long. If he truly loved you, why would he never have visited you? Back for so many years? It's better that we divorced, I said with a smile, hugging the director. Yes, it's truly better. After returning from the orphanage, I went straight upstairs. I walked into the walk-in closet and started packing the luggage. It was only then that I realized how few clothes I had. I only had the clothes from when first got married. I then took all the gifts I had given Tang Yue over the years and sold them as scrap. Over the years, I had carefully prepared many birthday gifts for her to please her, but she never even looked at them. These gifts were all left aside, covered in a thick layer of dust. Watching the scrap truck drive away, I was about to return to the villa when I heard a horn blast from behind. Turning around, I saw Imaybach. Stop in front of me. A woman in a red dress got out of the car. It was Yunga Little Yizi, Tang Qian. Turning around, I saw Imaybach stop in front of me. A woman in a red dress got out of the car. It was Yunga Little Yizi, Tang Qian. Tang Qian snorted, looking at the scrap truck in the distance, and then looked me up and down. As expected of someone from a humble background, even selling cardboard, I didn't even look at her. As I turned to leave, the mocking smile on Tang Qian's face suddenly disappeared. She stepped forward and tried to grab me. Jian Chen, ever since I joined your Tang family, I've been humbly trying to please them. I've never been treated with such coldness. How dare you treat me like this now? A surge of anger instantly rose from Tang Qian's chest. Are your ears deaf? I'm talking to you, didn't you hear me? I turned back and pulled her hand away, a hint of calculation flashing in my eyes. Tang Qian has always disliked me, thinking that someone of her status is completely unworthy of joining the Tang family. So, for 5 years of marriage, she has been targeting me. She would either pour out the breakfast I made or stomp on the clothes washed. Now, I'm finally free. I don't want to humble myself and please them anymore. Tang Qian was about to continue her tirade but then seemed to think of something. She looked at me with a smirk. It's good that even someone like you sells scrap cardboard. You don't know yet, do you? Leaving no trace. No wonder Tang Yue misses you so much. As Wenyan Song Jinlian walked over and tugged at Tang Qian. Don't say that, Jiang. She's your sister-in-law. What sister-in-law? Jin Lianji, I already told you in the car. Linghua's sister has always liked you. She's been thinking of you all these years and hasn't forgotten you. She went to see you once a week. Those gifts were all bought Linghua's sister for you. Can't you see Linghua's sister's feelings for you yet? After saying that, Tang Qian commanded me again, what are you standing there for? Bilisan mong ipasok ang gamit ni Jinlian. Pumayag na si ate na tumira si Jinlian dito. Naglakad na lang ako papasok na hindi tumitingin sa mga gamit. Naiinis na napapadyak si Tang Qian sa likod. Sa huli, ang driver ang nagdala ng mga gamit sa loob. Nang akmang maghahanap pa ng gulo si Tang Qian, biglang dumating si Tang Yue mula sa labas. Napatingin siya kay Song Jinyan na nakaupo lang sa sopa. Sinabi niya kay Song Nian at sa akin sa kabilang banda na ang bahay ni Song Nian ay matagal nang hindi nagagamit. Kaya kailangan itong ayusin. Kaya titira muna siya sa amin ng ilang araw. Hindi ako nagsalita. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Song Nian na may pag-aalala sa mukha. Yue, mas mabuti pa sigurong umalis na lang ako. Ito naman ang magiging kwarto ninyo sa kasal. Mukhang hindi masaya si Sir Jiang. Agad akong pinigilan ni Tang Yue. Hindi mo kailangang umalis. Hindi naman siya magagalit dahil lang sa ganoong bagay. Tahimik kong pinanood ang eksenang ito at sa wakas ay nagsalita ako. Tama ka. Hindi ako magagalit dahil lang sa ganoong bagay. Sir Song, manatili ka na lang muna dito. Tutal, sa huli, sayo rin naman mapupunta ang bahay na ito. Tila natatakot na umalis pa ulit si Song Nian, kaya agad nag-utos si Tang Yue sa mga kasambahay.
Ipasok ang gamit niya sa pinakamalaking guest room. Masayang-masaya namang tumingin si Tangkian sa akin sa tabi niya. Anong ginagawa mo pa rin dito sa ganitong oras? Hindi ka pa ba gagawa ng hapunan? Ah, nga pala, hindi pwedeng kumain ng maanghang si Jinyan. Gawin mo na lang na mahinahon. Kahit may mga kasambahay, ako pa rin ang laging nagluluto sa bahay na ito. Ito ay dahil mataas ang pamantayan ni Tang Yue at mapili siya sa pagkain. Kahit ang lutong-luto ni Chef Li Qilin ay ayaw niya, tanging ang luto ko lang ang kaya niyang kainin. Ngunit kahit gaano pa karaming pagod ang ibuhos ko, kakain lang si Tang Yue ng ilang subo, at minsan ay kakain din si Tang Qian. Pero palagi silang kumakain habang namimili ng depekto. Sa puntong ito, mahina kong umiling at sinabi ang 4 na salita na ikinagulat ng lahat. Hindi ko magagawa. Nang marinig niya ang pagtanggi ko, agad na tumingin sa akin si Tang Qian. Sa kanyang alaala, hindi ko kailanman tinanggihan ang mga tao sa kanilang pamilya. Ito ang unang beses na tumanggi ako. Nang akala niyang magsasalita na siya, biglang namasa ang mga mata ni Song Jinyan sa likuran niya. Ako ang may kasalanan. Hindi ako dapat nanatili dito. Isa lang akong outsider. Hindi rin magandang ipagluto ako ni Sir Jiang. Pagkasabi nito, akmang aakyat na siya para kunin ang gamit niya, ngunit hinawakan siya ni Tang Qian sa likuran. Hindi mo kasalanan. Pagkatapos, tumingin siya sa akin na may bahagyang pagkaseryoso. Hindi ka ba sabi, hindi ka galit? Ano na ngayon ang ibig sabihin niyan? Mahina kong itinaas ang aking kamay. Nakadikit ang aking hintuturo at ring finger ng band-aid. Nasaktan ako. Hindi ako pwedeng mabasa ng tubig sa mga panahong ito. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nasaktan, pero tapos na ang kontrata. At ayaw kong sayangin ang oras ko sa pakikipag-usap kay Tang Qian, kaya naglagay na lang ako ng band-aid sa kamay ko para may dahilan akong tumanggi sa pagluluto. Biglang naging tensyonado ang atmosphere. Dati, ako lang ang gumagawa ng mga gawaing bahay, kaya alis na ang mga kasambahay pagdating ng alas 8. Ngayon, walang ibang marunong magluto sa bahay maliban sa akin. Kahit na ipatawag pa ulit ang mga kasambahay. Sobrang gabi na. Kumunot ang noo ni Tang Qian na may pagkainis at puno ng reklamo ang kanyang sinabi. Bakit hindi mo sinabi agad na nasugatan ka? Sinadya mo ba na magutom kami? Pagkatapos ay humakbang pa siya para punahin. Hinila siya ni Song Jinyan sa gilid, Qian, huwag ganyan. Tumingin si Song Jinyan kay Tang Yue sa gilid, kapatid na Yue. Matagal na akong wala sa bansa, lagi kong iniisip ang hotpot sa labas ng high school. Naalala ko noong tapos na ang klase sa gabi. Madalas tayong kumakain doon. Bakit hindi tayo kumain ng hotpot ngayong gabi? Ito ang hiling ni Song Jinyan. Siyempre, hindi tatanggi si Tang Yue. Mabait at malumanay siya, sige, dadalhin kita. Nang umalis sila, dinala rin nila ako. Habang nagmamaneho si Tang Yue, nakikipagkwentuhan sa 2 tao sa likod. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang high school. Habang nagkukwentuhan, mas naging masaya si Song Jinyan. Paminsan-minsan ay nakikisingit din si Tang Jian sa usapan. Nang sila ay masaya, hindi napigilan ng 3 na tumawa. Habang tumatawa, biglang naalala ni Song Jinyan ang isang bagay. Nakatingin siya sa akin sa shotgun seat na nakangiti, Sir Jiang, paumanhin. Hindi namin sinasadyang baliwalain ka, pero hindi ka kasali sa alaala na yon. Ngunit kung hindi ka kasali sa alaala na yon, hindi na rin ako sasali sa mga susunod nilang araw. Tumugon ako ng tahimik na pumikit. Bahagyang tumingin sa akin si Tang Yue, hindi alam kung bakit, parang nagbago ako. Pagkatapos iparada ang sasakyan, nagdahilan ako na pupunta muna sa banyo. Hinugasan ko ang aking mukha ng malamig na tubig. Tumingin ako sa aking sarili sa salamin, ngunit kahit sa aking gwapo na mukha, hindi maitago ang pag-aalala sa aking kilay. Parehong 5 taon ng kasal, si Song Jinyan ay puno ng pag-asa, habang ako naman ay tila pagod na. Medyo pa, at makakamit ko na ang aking ganap na kalayaan. Sabi ko sa sarili ko, bumalik ako sa private room. Naka-order na sila ng pagkain. Ang sabaw ng hotpot ay dapat na light soup. Hindi kumakain ng karne si Song Jinyan. Magdagdag pa ng maraming gulay maliban sa cilantro. Si Tang Yue ay tumitingin sa menu. Habang nakikipag-usap sa waiter, kahit ilang taon na ang nakalipas, naaalala pa rin niya ang mga gusto ni Song Jinyan. Jiancheng, may gusto ka ba? Sa loob ng 5 taon, ito ang unang beses na tinanong niya ako tungkol sa aking panlasa. Naupo ako sa kabilang dulo at kumuha ng tissue para punasan ang aking bowl. Kahit ano. Maliban sa seafood, sa hotpot na ito, si Tang Yue ay palaging nakatutok kay Song Jinyan. Hindi siya kumain ng sarili niyang pagkain, pero palagi niyang nilalagyan ng pagkain si Song Jinyan. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nagkaroon ng pagtatalo sa katabing lamesa, na kalaunan ay lumala at nauwi sa paghatawan. Ang mga tao sa paligid ay sumubok na pumigil, ngunit hindi nila inaasahan na ang isa sa kanila ay may mainit na ulo. At biglang kinuha ang mainit na sabaw ng hotpot at ibinuhos ito sa kabilang tao. Nakailag ang kabilang tao at dahil sa pagkakamali, ang hotpot ay direktang napunta sa lamesa namin.
Sa gitna ng mga sigawan, si Tang Yue ay mabilis na yumakap kay Song Jinyan. Ako ay nasa tabi ni Song Jinyan at siya ay nagprotekta sa kanya. Hindi ako nakaiwas at nakita ko na lamang na ang isang malaking palayok ng mainit na sabaw ng hotpot ay direktang ibinuhos sa akin. Sa isang iglap, ang aking katawan ay napuno ng sabaw ng hotpot at ang aking braso ay agad na namula at nagkabula. Ang matinding kirot ay parang libu-libong maliit na karayom na tumutusok sa aking buong katawan, kaya't hindi ako makapagsalita. Jian Cheng, mabilis na binitawan ni Tang Yue si Song Jinyan at lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon, may lumitaw na pagkabahala sa kanyang mga mata. Masakit ba? Samahan kita sa ospital. Tumingin ako sa kanya. Ang sakit ay kumalat sa buong katawan ko, hindi ako makapagsalita kahit anong pilit ko. Diyos ko! Kapatid na Jinyan, bakit ka ganyan nasaktan? Nang marinig ito ni Tang Yue, agad na napunta ang kanyang atensyon kay Song Jinyan. Mas lalo siyang nagulat at sumugod kay Song Jinyan, bahagyang napansin ang ilang patak ng mantika ng hotpot sa braso nito. Mukhang talagang nakakagulat. Inalis ni Song Jinyan ang kanyang braso at umiling. Ayos lang ako. Mukhang mas malala si Ijayang. Ihatid mo muna siya sa ospital. Anong ayos lang? Palagi kang inaalagaan mula pagkabata, kahit maliit na sugat ay masakit sa iyo buong araw. Bakit ka pa nakatayo dyan? Dali, ihatid mo na si kapatid na Jinyan sa ospital. Gaano katagal na ba si Tang Qianqi? Hindi nakalimutan na bigyan ng babala ang mga tao. Sabi ko, may problema ba kayong lahat? Kung gusto niyong mag-away, lumabas kayo. Nasaktan niyo si kapatid na Jinyan, hindi kayo titigilan ng ate ko. Sa puntong ito, hindi na kayang tiisin ni Jinyan ang sakit. Humigop siya ng hangin, ngunit pinilit pa rin niyang sabihin, ayos lang ako. Kapatid na Wei, tingnan mo na lang si Ijayang. Mas malala ang kanyang sugat. Ang kanyang itsura ay nagdulot ng sakit sa aking puso. Hindi ko na kayang makita ang aking sarili na mukhang magulo, kaya hinila ko si Song Jinyan palabas. Bago umalis, parang may naisip ako. Sa mukha kong puno ng pagsisisi, sinabi ko, ang balat ni Jinyan ay sensitibo mula pagkabata. Takot siya sa sakit. Hindi naman malayo ang ospital. Tawagan mo na lang ng taxi at pumunta ka doon. Hanggang sa maglaho ang kanilang tatlong anino sa aking paningin. Saka lang ako nakabawi. Habang pinipigilan ang sakit, humihigop ako ng hangin. Nang makita na malubha ang aking sugat at iniwan pa ako, ang mga waiter sa tabi ay lumapit ng may awa. Sila ay humihingi ng paumanhin habang nagbibigay ng agarang lunas sa aking mga sugat. Pagkatapos uminom ng gamot sa sakit, bahagyang guminhawa ang sakit sa aking katawan, hindi na ito kasing tindi na hindi ako makapagsalita. Matapos humiram ng damit sa waiter at magbihis muli, dahan-dahan akong lumabas para sumakay ng taxi papuntang ospital. Hawak ng doktor ang cotton swab, pinipindot ang mga lugar na may paltos. Habang ipinapayo sa akin na magpahid ng gamot araw-araw para hindi ito mag-iba, nagsara ako ng mga mata sa sakit. May dalawang nurse na dumaan habang nagtutulak ng maliit na kariton. Kung ako ang tatanungin, napakabuti talaga ni Tang kay Isong. Sinunog lang ng ilang patak ng mantika ng hotpot, binuok na ang buong palapag. At pinakonsulta niya ang lahat ng mga eksperto sa balat. Kahit ganyan lang kalaki ang kanyang sugat, kung nahuli pa siya, malapit na sana itong mascar. Sana ay magkaroon din ako ng maalalahaning babae na magkagusto sa akin. Hahaha, huwag mo nang isipin yan. Ang ganitong babae ay napakabihira, napakabihira. Umiti ako. Iniwan ang kanyang malubhang nasugatang asawa at pinuntahan ang ibang tao na nasugatan. Siya ay tunay na bihirang babae. Hanggang sa nabalutan na ang aking mga sugat, nagbayad ako sa doktor at umalis. Pagkalabas ko ng ospital, naglabas ng mensahe ang aking cellphone. Pagbukas ko, ito ay isang admission notice mula sa paaralan sa ibang bansa na nag-apply ako. Nagpapaalala sa akin na kapag magre-report ako sa paaralan, kailangan kong maghanda ng isang artwork para sa admission. Pagkatapos ng 10 taon, muli akong humawak ng paintbrush. Matapos bilhin ang mga paintbrush at pintura, hindi ako bumalik sa bahay ng Tang, kundi pumunta ako sa Lanyu Mountain. Maganda ang tanawin sa Lanyu Mountain. Ang isang lawa na napapalibutan ng mga bundok ay nakahiga sa pagitan ng mga bundok. Ang tubig sa lawa ay parang salamin, kalmado at tahimik. Nagmumuni-muni sa mga kabundukang nakapaligid, tila isang likas na tanawin na nagpapakalma sa puso. Madalas akong huminga ng malalim, ang mga taong pinipigilan ay biglang naglalaho, naiiwan lamang ang matagal nang nawawalang kalayaan. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan, ang brush ay dumampi sa malinis na canvas, at sa isang iglap, isang magandang tanawin ang lumitaw sa papel. Walang ingay, walang usok, tanging huni ng mga ibon at ang mahinang simoy ng hangin. Sa loob ng 3 araw, nalulung ako sa magandang tanawin ito. Hanggang sa bumaba ako ng bundok para sa pagpaplano ng paaralan, saka ko pa binuksan ang aking telepono. Sa pagbukas nito, napakaraming missed calls at text messages ang lumabas, napuno ang screen, lahat ay galing kay Tang Yue, ang artista.
Ito ay hindi kailanman nangyari noon. Dati, ako lang ang tumatawag at nagte-text sa kanya, hindi siya kailanman tumatawag sa akin. Kahit ang mga missed calls ay hindi niya ibinabalik. Habang ako'y naguguluhan, biglang pumasok ang tawag ni Tangkian. Pagkasagot ko pa lang, isang nakakabinging boses ang narinig mula sa kabilang linya, Jiang Chen, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Alam mo ba na baliw na ang ate ko sa paghahanap sa'yo? Huwag mong akalain na mapapansin ka ng ate ko sa ganito, panaginip mo yan. Ang posisyon ng lalaking pinuno ng pamilyang Tang ay para lamang kay Song Jinyan. Pagkatapos magmura, binabaan na ni Tangkian ang telepono. Tanging ako lang ang napakunot ng noo. Narinig ko ba ng tama? Hinahanap ako ni Tang Yuwei na parang baliw. Bakit niya ako hinahanap? Naisip kong tanungin si Tangkian kung nagkakamali siya. Ngunit ang 108 na missed calls sa aking telepono ay talagang nagpapakita na hinahanap ako ni Tang Yuwei. Dala ang pagkalito na ito, umuwi ako dala ang aking isel. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, ang mga kasambahay sa villa ay sumalubong sa akin, may kagalakan sa kanilang mga mukha na parang nakaligtas sila sa panganib. Ilan sa kanila ay halos umiiyak na. Ginoo, sa wakas ay nakauwi na kayo. Nitong mga nakaraang araw, ang babae ay nasa bahay at nagulo ang lahat. Walang nagawa namin na ikinasya ni Madam Tang, galit siya ng ilang araw. Ngayon ko lang naintindihan. Nawala ang pangangalaga ko kaya hindi siya nasanay. Ngunit dapat na siyang masanay. Pagkatapos ng lahat, malapit na akong tuluyang umalis. Sa mga susunod na taon, mamumuhay siya nang wala ako. Inalo ko ang mga kasambahay. At pumasok muli ako sa villa. Nakita ko na kahit ang ilaw ay hindi nakabukas. Si Tang Yuwei ay nag-iisa na nakaupo sa sofa. Nang marinig ang mga yabag, sa wakas ay nag-angat ng tingin ang babae, at matagal niya akong tiningnan. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Saan ka nagpunta nitong mga araw na ito? Tanong niya. Habang hinuhubad ko ang aking jacket, mahina akong sumagot. Pumunta ako sa bundok para mamasyal at kumuha ng inspirasyon. Nagulat ang babae. Bakit ka biglang interesado sa pagpipinta? Hindi biglaan. Isa akong mahusay na estudyante sa sining. Kung hindi dahil sa pagbabayad ng utang na loob. Matagal na akong nag-aral sa ibang bansa at naging isang mahusay na pintor. Ngunit hindi ko ito sinabi kay Tang Yuwei. Dahan-dahan akong uminom ng tubig mula sa baso at sinabing bigla ko lang naisip na magpinta. Sa pagkakita nito, napasimangot si Tang Yuwei. Tungkol sa insidente sa hotpot noong huli, hindi ko sinasadya na iwan ka. Si Song Jinyan kasi, mula pagkabata, natatakot siya sa sakit. Kahit maliit na gasgas lang, mag-aalala siya ng isang araw. Magkasama kami lumaki. Nasasanay na akong alagaan siya, kaya't una ko siyang dinala sa ospital. At hindi ka ba tumutol noon? Bakit ka naman naglalayas na parang bata? Ang bahay ni Song Jinyan ay ayos na rin. Kailan pa kayo alis sa amin? Huwag ka nang magtatampo sa mga maliit na bagay simula ngayon. Sa dulo ng kanyang salita, may bahid ng pagsisi. Hindi ko alam kung sinisisi niya ako sa pag-alis ko o sa kawalan ko ng pagkaunawa na nagdulot para maaga siyang umalis sa bahay namin. Pero hindi ko na inisip. Sumagot lang ako ng pasubali. Pagkatapos kong ilapag ang baso at paakyat na sana ako ng hagdan, narinig ko ang boses ni Tang Yuwei sa likuran ko. Nagugutom na ako. Gumawa ka ng pansit para sa akin. Patuloy kong itinaas ang aking nakabalot na kaliwang kamay. Nakalimutan mo na ba? Nasugatan din ang kamay ko. Sabi ni Tang Yuwei. Pero hindi ko pinansin ang reaksyon niya. Bumalik ako sa loob ng kwarto. Sa araw na yon, paglabas ko sa kwarto. Isang mamahaling relo ang inabot sa akin. Tuminala ako at nagtatakang tumingin kay Tang Yuwei. Tang Yuwei, sobrang galing mo. Yung tungkol sa hotpot noon, abala ako sa pag-aalaga kay Song Jinyan, kaya hindi kita napansin. Ito na ang kabayaran. Tumingin ako sa mamahaling relo sa loob ng kahon, at may bahid ng komplikasyon sa aking mga mata. 5 taon na. Buong 5 taon. Ito ang unang beses na binigyan niya ako ng regalo. Pero para lang sa kabayaran. Kabayaran na abala siya sa pag-aalaga sa white moonlight niya at nakalimutan niya ako. Bigla kong naalala ang mga regalo na maingat niyang inihanda para kay Song Jinyan sa kanyang study room. Isang uri ng pangungutya ang bumalot sa akin. Pero agad ko rin yung pinigilan. Ang mga regalong hindi ako nadismaya dati, hindi ko na kailangan ngayon. Nang makita niya na hindi ko agad tinanggap, hindi na siya nag-isip pa. Inakala niya lang na hindi ko gusto. Abusado kasi ako sa mga bagay ni Song Jinyan kamakailan, kaya inutusan ko ang assistant ko na piliin ang pinakamahal sa auction. Habang nagsasalita siya, hinila niya si Song Jinyan papasok. Nang makita niya ang relo sa kamay ko, sumigaw siya sa tuwa. Tiyan DJ, Song Jinyan Je, nabanggit niya lang sa akin. Gustong-gusto niya itong relo na ito. Hindi ko akalain na binili mo pala. Pagkatapos niyang sabihin, muli siyang tumingin kay Song Jinyan, puno ng inggit ang kanyang mga mata. Nang marinig iyon, nagulat at natuwa si Song Jinyan nang tingnan niya si Tang Yuwei. Tumingin ako kay Tang Yuwei, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at hindi na nag-isip pa.
Diretso niyang kinuha ang relo mula sa kamay ko at inabot kay Song Jinyan. Dahil para sa'yo ito binili, tanggapin mo na. Isang salita lang ang ginawa niyang pagpili para kay Tang Yuwei, nalutas ang kanyang pag-aalinlangan. Ito ang unang beses. Ang tingin ni Tang Yuwei ay hindi kay Song Jinyan nakatuon, kundi napapatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Nang makita ang mapagbigay kong kilos, sa unang pagkakataon ay hindi naging komportable si Tang Yuwei sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na iba ako sa dati. Ngunit hindi niya matiyak kung ano ang pagkakaiba. Isang linggo ang lumipas, natapos na ang divorce cooling off period. Sa wakas, maaari na akong umalis. Nagsimula akong magligpit ng mga gamit. Habang nagliligpit ako, nagpadala si Tang Yuwei ng assistant na may dalang isang custom-made na gown. Ipinaalam sa akin na dumalo ako sa isang party sa lumang bahay. Nang makita ko ang gown, bigla akong natatawa. Sa legal na kahulugan, tapos na ang aming relasyon. Pero si Tang Yuwei ay hindi pa rin alam. Naisip kong tumanggi, pero naalala ko ang pangangalaga ni Tang Mu sa akin sa mga nakaraang taon. Dagdag pa, may ilang dokumento para sa pag-alis sa bansa na kailangan kong kunin mula kay Tang Mu, kaya nagpalit pa rin ako ng gown para dumalo sa partido. Sa napakagandang at maingay na ballroom. Si Song Jinmian ay binubuhat ng mga kapatid niya. Song Jinmian, ang totoo, talagang mahal ka ni President Tang. Mahal na mahal niya ako. Ang relo sa kamay mo ay binili mula sa auction. Panglimitadong edisyon sa buong mundo, sumisimbolo ng pag-ibig na kakaiba sa buong mundo. Matagal ko nang naririnig na may isang misteryosong bilyonaryo na naglabas ng malaking halaga para makuha ito. Hindi ko inaasahan na si President Tang pala. Hindi ko akalain na pagkatapos ng maraming taon, hindi ka pa rin niya makalimutan. Naaalala ko noong nag-aaral pa tayo, araw-araw kanyang hinahatid sundo. Ang mga jelly sa mesa mo, chocolate, lahat ay lihim niyang inilalagay doon. Naaalala ko noong nag-away kayo. At ilang araw mo siyang hindi pinansin. Para makuha ang atensyon mo, gumawa siya ng maraming paraan. Minsan, napunta pa siya sa akin. Zeze, hindi mo alam kung ano ang itsura niya noon. Punong-puno ang mga mata niya ng dugo. Ilang araw mo lang siyang hindi pinansin, pero para siyang mamamatay na. Song Jinmian. Sa mundong ito, malamang walang mas nagmamahal sa'yo kaysa kay President Tang. Nang malaman niyang ikakasal ka sa iba, nawalan siya ng pag-asa. Nang malaman niyang hindi ka masaya sa abroad, linggo-linggo siyang lumilipad doon para lihim na silipin ka at bumili ng mga regalo para mapasaya ka. Ngayong hiwalay ka na, tingin ko hindi na rin niya masyadong gusto ang Jiang Chen na yon. Bakit hindi na lang kayo magkabalikan? Magkabalikan kayo, sa gitna ng mga hiyawan. Nakatayo ako sa sulok, tahimik na pinapanood ang eksenang ito, nakikinig sa mga tao na nagsasabi kung gaano kamahal ng kanyang asawa ang iba noon. Jiang Chen, biglang may tumawag mula sa likuran, ibinalik ang aking pag-isip. Tumingin ako sa likod sa taong paparating. Gusto ko sanang tawaging mama, pero bigla akong nakaisip at nagbago ang sinabi ko. Magalang kong tinawag siyang tita. Nang marinig ang tawag na yon, napabuntong hininga si Tita Tang, ngunit walang sinabi. Ibinigay lamang niya sa akin ang lahat ng mga dokumento na kailangan para sa pagpunta sa ibang bansa. Jiang Chen, inayos ko na ang lahat ng kailangan mo para sa iyong pagpunta sa ibang bansa. Maaga ang pasukan doon, kaya nabili ko na rin ang iyong tiket. 3 oras na lang ang aabutin bago ang paglipad. Mayroon pa ba akong kailangang gawin para sa iyo? Tinitignan ko ang mga dokumento sa aking kamay at inuulit ko ito sa aking isipan. Sa pag-iisip ng nalalapit na malayang buhay at bagong simula. Nanginginig ang aking mga kamay. Bumuntong hininga ako ng malalim, pinigilan ang aking kagalakan, at inilagay ang mga dokumento sa bag, saka umiling. Salamat, tita. Napakalaki na ng pasasalamat ko sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Sandali akong tumigil, pagkatapos ay parang may naalala ako at sinabi ko, mayroon akong isang maliit na hiling. Kung malaman man ni Tang Yuwei ang lahat sa hinaharap at tanungin kung nasaan ako. Pakisabi na lang po na hindi niyo alam. Ayoko na kaming dalawa ni Tang Yuwei na magkita pa sa buhay na ito. Sa pagkarinig nito, nagulat si Tita Tang at tinitingnan ako. Hindi mo ba sinabi sa kanya ang tungkol sa iyong pag-alis? Ano pa ang sasabihin? Na sinadya kong lapitan siya noon? O sabihin na ang 5 taon na pagpapakita ko ng kabutihan sa kanya ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi para lang sa pagtanaw ng utang na loob? O sabihin na sumunod lang ako sa utos ni Tita Tang para makalimutan niya si Song Jinyan at makabangon mula sa bigong pag-ibig? O sabihin na makikipaghiwalay ako sa kanya, pupunta sa ibang bansa, at hindi na babalik? Ano pa ang silbi ng pagsabi? Ang white moonlight niya ay bumalik na. Kahit umalis ako, malamang wala lang sa kanya. Umiti ako. Hindi na kailangan. Gusto ko lang umalis kaagad at hindi na magkaroon pa ng gulo. Ano ang pag-alis? Biglang may boses na narinig sa likuran ng dalawa. Nang lumingon ako, sumalubong sa akin ang malalalim na mata ni Tang Yuwei. Sa isip, napabuntong hininga siya.
Nais niyang ipaliwanag ang isang bagay ngunit hindi siya sigurado kung narinig ba ito. O kung gaano karami ang narinig niya. Mabuti na lang, tinapos ng ina ni Tang ang usapan na nagsabing walang problema. Bakit ka na parito? Hindi na nagtanong pa si Tang Yuwei, tiningnan lamang niya ang nakasulat sa card. Mama, kayo na po ang maghihiwa ng cake. Hinawakan ni Tang ang kanyang ulo. Ayoko na. Medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi na lang muna. Hindi pa rin magaling ang sugat ko. Hanapin mo na lang si Song Jinyan. May kakaibang ekspresyon sa mata ng babae. Tila hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang sinabi ko. May pakiramdam ako na may pumipigil sa aking kontrol. Bakit ko hahanapin siya? Ngayon, siya naman ang hindi makaintindi. Bakit? Hindi ba siya ang palaging nag-iwan sa akin para hanapin si Song Jinyan? Sa 5 taon na ito, ilang beses na siyang lumabas ng bansa para kay Song Jinyan. Ngayon, aktibo akong nagbibigay sa kanya ng pagkakataon, ngunit bakit siya nagmumukhang hindi makapaniwala? Umiti ako ng bahagya. Dahil magkaibigan kayo. Saka, paghihiwa lang ng cake, walang malaki doon. Sa pagkakita niya sa aking ngiti, mukhang hindi ako galit. Bagaman siya ay mapagmataas. Hindi na siya nagsalita pa. Dumiretso siya kay Song Jinyan, yumuko, at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Namula si Song Jinyan, ngunit tumango pa rin siya. Hinawakan niya ang kanyang braso at umakyat sa entablado. Sama-sama nilang hinawakan ang kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng cake. Sa ilalim ng malambing na tugtog ng piano, ang 2 taong magkayakap ay hindi mukhang naghihiwa ng birthday cake. Mas mukha silang naghihiwa ng wedding cake. Habang lumilipas ang oras sa pagdiriwang, ang ilang matatanda ay maagang umalis dahil sa kanilang kalusugan. Ang natira ay ang mga mas bata, at ang mga mas batang ito ay lumaki kasama sina Tang Yuwei at ang iba pa. Alam na alam nila ang tungkol sa relasyon ni Tang Yuwei at Song Jinyan. Nang makita nila ang kanilang ginagawa ngayon, agad na nagpalakpakan ang mga tao. May ilan pang mapanukso na humihiling ng mga sigawan. Huwag kayong mahiya! Huwag kayong mahiya! Napapula lalo si Song Jinyan. Namumula rin ba si Tang Yuwei? Hindi niya hinahalikan si Song Jinyan, ngunit hindi rin niya pinipigilan ang mga taong humihiling ng sigawan. Hindi ako nag-abala. Kinuha ko ang aking telepono at tahimik na kinakalkula ang oras ng aking pag-alis. Kung ang flight ay 3 oras mula ngayon. Kung gayon kailangan ko na ngayong umalis. Ngunit ang aking tahimik na hitsura ay tiningnan ng lahat bilang kalungkutan. Mabilis, isang grupo ng mga sosyalidad na pinamunuan ni Tang Qian at ilang mga binatang mayayaman ang lumapit sa akin habang tumatawa. Nang tumingin ulit ako, ang aking paningin ay napuno na ng mga tao. Umiti si Tang Qian sa akin. Jen Chen, ilang taon ka nang kasal sa aking ate, pero ano? Nakatayo ka lang dito na nalulungkot habang pinapanood ang aking ate at si Kuya Song Jinyan na magpakilig. Matagal ko nang sinabi sa'yo, ang gusto ni ate ay si Kuya Song Jinyan. Ikaw ay kasama niya. Para lang pagalingin ang kanyang nasaktang puso. Dapat ay umalis ka na ng matalino. Bakit ka pa rin nagpipilit na kumapit sa aking ate? Kailangan ko pang bumalik para magligpit ng gamit. Ayoko nang patulan ang mga taong ito at naglalakad na palayo. Sino ang mag-aakala na lalo pang lumala ang mga ito? Ang isang pangit na sisiyo ay gustong maging puting season. Anong pinapangarap mo? Kung hindi dahil kay Song Jinyan, iniisip mo ba na magiging manugang ka ng pamilyang Tang? Hindi mo ba alam kung sino ka? Pinapayuhan kita, kung matalino ka, mas mabuting kusang umalis at umalis sa pamilyang Tang. Sabi nila habang tinutulak nila ako. Bingi ka ba? Kinakausap ka namin. Naririnig mo ba kami? Dahil nakita niyang patuloy akong tahimik, hindi na nakatiis ang isa sa kanila na mainitin ang ulo at bigla niya akong tinulak palayo. Sa isang malakas na pagbagsak, bumagsak ang buong katawan ko sa napakataas na Champagne Tower sa likuran. Nababasag ang mga baso ng alak. Ang puting alak na nahalo sa pulang dugo ay nakakagulat tingnan at agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Nakita ni Tang Yuwei sa entablado ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata, kumalas sa pagkakahawak kay Song Jinyan at mabilis na nagpunta. Tiningnan niya ako na nakahiga sa lupa, puno ng dugo. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Lumuhod si Liam at tinulungan akong tumayo habang kinukuhanan ng doktor. Habang nakatingala siya sa mga tao sa paligid, seryoso niyang sinabi, sino ang gumawa nito? Natakot ang lahat at walang nagsasalita. Sobrang dilim ng kanyang mukha at bago pa siya makapagsalita, biglang tumakbo ang bodyguard. Tang. Biglang sinabi ni Song na masakit ang kanyang tiyan. Kailangan mo agad siyang puntahan. Hindi pa rin ako binitawan ni Tang Yuwei. Bahagya lang siyang kumunot ang noo. Seryoso ba? Nag-aalangan ang tingin ng bodyguard. Si Song ay gumugulong sa sakit. Sa pagkakataong ito, si Tang Yuwei naman ang nag-alinlangan. Tiningnan niya ako. May bakas ng pagdududa sa kanyang mukha. Jen Chen, naintindihan niya kung ano ang gusto kong sabihin. Tahimik niyang sinabi, alam ko. Mula pagkabata ay hinahalinlan siya, kaya nahihirapan siya kahit konting sugat. At sanay ka na sa pag-aalaga sa kanya.
Hindi ko inaasahan na pipigilan ko ang gusto kong sabihin. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makapagsalita. Nakatayo na ako at nagpatuloy. Okay lang. Puntahan mo siya. Tignan muna siya ng doktor. Hahayaan ko na sa akin. Hindi ko alam kung bakit, sa kanyang pagiging walang pakialam. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Dati, ganoon din ako kamapagbigay, ngunit ngayon, mayroon akong ganito kalubhang sugat. Naging masyadong mapagbigay. Masyadong mapagbigay na hindi ko na makita ang kanyang tinig sa aking mga mata. Hindi ito ako. Dati, puno ng tingin ko sa kanya. Kailan pa ako naging ganito? Nagpatuloy pa sana si Tang Yuwei sa pagsasalita, ngunit biglang narinig ang sigaw ni Song Jinyan mula sa di kalayuan. Sa wakas, hindi na siya nag-alinlangan. Tumingin lang siya sa akin nang may pagkadismaya. Chen, babalikan kita mamaya. Babawiin kita. Pagkatapos sabihin yon, hindi na siya nag-atubili at mabilis na umalis, iniwan ako. Nakita ko siyang mabilis na nagmamadali palabas habang inaalalayan si Song Jinyan. Ang kanyang pagmamadaling paglabas habang naglalakad ay nagdulot ng mapait na ngiti sa aking labi. Ngunit sa paningin ni Natangkian at ng iba pa, mukha akong nalungkot na iniwan. Akala ko makukuha ko ang awa ng ate mo pero iniwan ka pa rin niya. Chen, kung may kaunti kang self-respect, umalis ka na sa pamilya Tang. Hindi ko pinansin ang mga taong ito. Pinahiram ako ng isang walang laman na kwarto. Pagkatapos kong lagyan ng gamot at magpalit ng damit, lumakad akong pilay papalayo. Pagbalik sa villa, umakyat ako sa itaas para ayusin ang aking mga gamit. Pagkababa na may daladalang bagahe, inilagay ko ang divorce agreement ni Qian Hao at ng dalawa sa mesa. Nang buksan ko ang pinto para umalis, nakita ko ang taong papasok. Nakita ako at nagsimulang magreklamo si Tang Qian. Bakit ka nagwawala? Nasaan ka na naman? Sabi ng ate ko, ipagbigay gamot sa'yo. Hindi ko alam kung ano nang iniisip niya, hindi siya manatili sa tabi ni Song Jinyan. Nag-aalala pa rin siya sa'yo, pinilit akong pumunta, kaya hinanap kita ng matagal. Hindi ko kailangan. Mas mabuti pang itabi mo na lang yan para kay Song Jinyan. Walang emosyon sa mukha ko. Pagkasabi ko noon, tinulak ko ang kamay ni Tang Qian at naghanda ng umalis. Saka palang nakita ni Tang Qian ang maleta na hawak ko. Malaki ang naging pagbabago sa ekspresyon niya, hinawakan niya ang kamay ko, anong ginagawa mo? Tiningnan ko siya, walang bakas ng kahit anong emosyon sa mga mata ko. Hawak ko ang maleta. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Malinaw naman, aalis na ako. Gusto ng ate mo si Song Jinyan, at gusto mo rin na si Song Jinyan ang maging ate mo. Ngayon, ako na ang kusang makikipag-divorce at aatras. Para magbigay daan sa kanya. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Tang Qian nang marinig ang mga salitang iyon, parang tulala siya. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Gayunpaman, kung gaano ko dati kamahal si Tang Yuwei, alam ng lahat. Bakit bigla na lang akong aalis? Tila may napagtanto siya, nanginginig pa ang boses niya. Cheng, huwag ka nang magkunwari. Sobrang mahal mo ang ate ko, pilit mo siyang pinakasalan noon. Bakit ka ngayon kusang nag-aalok ng diborsyo? Naiintindihan ko, ginagawa mo to para makuha siya, di ba? Sinabi ko na, hindi gagana sa ate ko ang ganon ng diskarte. Walang emosyon sa mukha ko. Nasa mesa lang ang divorce papers. Maaari mong tignan kung totoo o hindi, Tang Qian. Patuloy mong hawak ang kamay ko. Hindi ka ba nalulungkot na umalis ako? Pagkarinig nito, agad na nainis si Tang Qian. Huwag mo akong hawakan. Paano mangyayari? Gusto kong umalis ka na ngayon din. Pagkaalis mo, magbababad ako sa paliligo at magdiriwang. Kung malaman ng ate ko na kusang umalis ka, hindi ko alam kung gaano siya kasasaya. Hindi ko alam kung bakit, ang huling pangungusap na sinabi niya ay walang kasiguraduhan. Ngunit hindi ko na siya tiningnan. Sabi ko, kung gayon, binabati ko kayo na natupad ang mga pangarap niyo. Pagkatapos ay lumabas ako ng pintuan. Nakita ang likuran ko na walang pagsisisi, unang beses naramdaman ni Tang Qian na may lubusang nawala sa kontrol niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, nagmamadaling tinawag ako, Cheng, saan ka pupunta? Hindi ka ba magpapaalam sa ate ko? Bahagyang tumigil ang kilos ko sa paghawak ng maleta. Lumingon ako kay Tang Qian. Tumingin din ako sa bahay sa likod ni Tang Qian. Para makabawi sa utang na loob, nagpanggap akong mahal si Tang Yuwei ng 5 taon. Naging lalaki akong itinuring na walang hiya at nakakapit kay Tang Yuwei. Para makabawi sa utang na loob, isinuko ko ang aking mga pangarap. Isinuko ko ang aking kinabukasan, at isinuko ko rin ang aking sarili. Sa loob ng 5 taon, nagsikap akong maging isang mabuting asawa. Ngunit hindi ako nakatanggap ng kahit anong respeto, wala akong sariling pagkakakilanlan. Nakaranas ako ng ganitong nakakabahalang buhay ng buong 5 taon. Sa wakas, nakabawi na ako sa utang na loob. Sa wakas, dumating na ang kalayaan ko. Sa unang pagkakataon, napangiti ako. Napakasinsero at napakakalaya ng aking ngiti. Ako, pupunta na upang mamuhay ng buhay na para lamang sa akin. Mula ngayon, ang lahat dito ay wala nang kinalaman sa akin. Paalam na, Tang family, paalam na, Tang Yuwei.
Nakita kong maluwag niyang ikinaway ang kanyang kamay, pinanood ang kasambahay na hindi pamilyar na pinapalitan ang sapatos at jacket. Walang kasambahay, matagal bago siya nakapasok. Hindi siya umuwi. Noong nakaraang beses, pagkatapos niyang samahan si Song Jinyan sa ospital para sa hotpot, ganito rin ako. Bigla siyang umalis at nagtago ng ilang araw. Sa pagkakataong ito, una niyang inalalayan si Song Jinyan papunta sa ospital. At bago siya umalis, malaki ang kanyang pasasalamat at sinabi niya sa sarili niya na pwede siyang pumunta sa ospital. Ngayon naman ay nagtatampo siya at umuwi. Ang pagkabagot sa kanyang puso ay unti-unting naging isang galit na hindi maipaliwanag. Si Tang Yuwei ay kararating lang sa sofa. Nakita niya agad ang mga dokumento sa mesa. Kung sa normal na araw, hindi niya ito titingnan. Ngunit sa araw na ito, tila may gumabay sa kanya upang kunin ang mga dokumento sa mesa. 10 malalaking letra ng si divorce agreement ang pumasok sa kanyang mga mata. At sa ilalim ng pirma ng babae, naroon ang kanyang pangalan. Biglang naging napakalamig ng kanyang mukha. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay nawala. Ang natira ay walang hanggang lamig at pagkalumbay. Inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang pirma. Nalaman niyang hindi ito nakaprint o gayahan, kundi tunay na siya ang nagsulat. Ngunit sa kanyang alaala, hindi siya pumirma ng divorce agreement. Bigla, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalaala ang umaga ng pagkain nila ng western food. Tila pinilit niya ang sarili niya na pirmahan ang isang bagay. Dahil abala siya sa pakikipag-usap kay Song Jinyan noon, hindi niya napansin. Ngayon, tila yon ang divorce agreement. Ang mga dokumento sa kanyang kamay ay napupunit dahil sa pagkakakuyom niya. Pagkatapos ay pinunit niya ito sa maliliit na piraso. Ako ang nakipaghiwalay sa kanya. Ito ay walang dudang ang pinakamalaking biro sa mundo. Mahal na mahal niya ako. Ang pagmamahal na kaya niyang tumalon sa dagat para sa akin. Paulit-ulit niya akong iniwan, hindi ko nakita na nagalit siya. Siguro ay abala siya sa pag-aalaga kay Song Jinyan kamakailan kaya siya nagsiselos. 5 taon. Ang mga kasambahay sa villa ay tahimik na hindi na nagbanggit tungkol sa akin. Hanggang sa araw na si Tang Yuwei ay umuwi mula sa ospital kasama si Song Jinyan. Tinitingnan ang lugaw na hindi masarap. Itinapon ni Tang Qian ang kutsara. Halika, sino ang gumawa ng lugaw na ito? Si Jian Chen ba? Papagluto siya ng isa pa para sa atin. Ang kasambahay ni Tang Bian ay nag-atubiling sumagot, Miss, ang Mister ay hindi pa umuwi nitong mga nakaraang araw. Kaya naman, nanlaki ang mga mata ni Tang Qian. Hindi pa siya umuwi. Akala niya noon ang sinabi kong diborsyo ay biro lang. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pamilya ang nag-iisang mayaman na pamilya na kaya kong abutin sa buhay ko. Sinumang tao ay hihigpit na hahawakan ito. Naalala ang divorce agreement na nakita niya sa mesa, tumingala siya kay Tang Yuwei sa tapat. Narinig niya mula sa kasambahay na nakita rin ni Tang Yuwei ang divorce agreement, ngunit hindi niya ito pinansin at basta nalang pinunit at itinapon sa basurahan. Nagmuya siya ng kanyang labi at tiningnan si Song Jinyan sa tabi. Ang kabilang partido ay tahimik na kumakain ng lugaw, tila hindi naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanyang ate ay naghihintay kay Song Jinyan sa loob ng maraming taon. Ngayon, si Song Jinyan ay tila nagbabalik din maghihiwalay din ako. Sa katwiran, dapat masaya ang kanyang ate. Tumingin muli si Tang Qian kay Tang Yuwei. Hindi niya maintindihan. Tila hindi siya nasisiyahan sa aking matagal na hindi pagbabalik. Naalala ko siya, mas lalo siyang nagalit. Umalis na lang siya, at ginulo rin niya ang pag-iisip ng kanyang ate. Pagkatapos, si Song Jinyan ay inalalayan ng kasambahay papunta sa kanyang silid para magpahinga. Tinitingnan ni Tang Qian si Tang Yuwei na nakaupo pa rin sa kanyang pwesto. Nag-isip siya sandali at nagsalita, Ate. Kailan mo bibigyan ng formal na titulo si Song Jinyan? Matagal ko nang gustong maging bayaw siya. Biglang tumingala si Tang Yuwei sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Medyo takot si Tang Qian sa kanyang ate mula pagkabata, kaya naman umuurong siya. Pero matigas pa rin ang ulo mo. Nag-divorce na si Jian Cheng sa'yo, at hindi mo naman siya gusto. Bakit hindi ka makasama kay Kuya Song Jinyan? Paano mo nalaman na nag-divorce na kami? Sinuri niya ang laway ko. Hindi ba't ikaw yung nagpadala sa akin ng gamot noong huli? Nakita ko lang ang divorce agreement. Akala niya lang noon ay nagbibiro lang ako. Nang makita niyang hindi pa ako nakakauwi sa loob ng mahabang panahon, napilitan siyang maniwala na gusto ko na talagang mag-divorce. Pagkatapos marinig ang sinabi niya si Tang Yuwei, ay lalong nanlumo. Hindi na kailangan pang isipin, alam niyang ang divorce agreement na naiwan niya noon ay hindi lang isang pagwawala. Ito ay totoo talagang gusto niya ng hiwalayan. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay biglang inilapag sa mesa. Mahal na mahal niya siya. Kahit ganun pa man, nag-divorce pa rin sa kanya. Sobra naman siyang pinabayaan niya sa mga taong ito. Saan pa siya pupunta kung wala siya? Tumawag ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya na huwag na magdrama at umuwi na. Sumagot ang empleyado na may pag-aalinlangan. Tumawag na kami dati sa kanya pero hindi namin siya maabot. Kinuha ni Tang Yuwei ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang contacts.
Nag-scroll up at down siya, at nalaman niyang hindi niya na-save ang numero nito. Noong huli, tinulungan siya ng kanyang assistant na tumawag. Pagkatapos makuha ang numero ko mula sa empleyado, tinawagan niya ito gamit ang kanyang telepono. Pero ang narinig lang niya ay isang mechanical voice. Ang numerong tinawagan mo ay walang bisa. Binura niya na pala ang kanyang numero. Tinignan ng babae ang maitim na screen, at ang kislap sa kanyang mga mata ay lalong lumalim. Bigla siyang tumayo at lumabas. Sumigaw si Tangkian sa likuran ngunit hindi niya ito napigilan. Nang makasakay na siya sa kotse at naghihintay sa pulang ilaw, saka lang kumalma si Tang Yuwei. Saan niya ako hahanapin? Wala akong magulang simula bata pa ako. Nang suportahan ng pamilya Tang. Palagi akong nakatira sa orphanage. Sa tunog ng busina sa likod, bumalik siya at nagmaneho patungo sa orphanage. Nang makita ang babae sa harap niya, ang punong guro ay unang nanlamig ang kanyang mukha. Tinawag niya muna ang ibang mga guro para ilabas ang mga bata. Pagkatapos ay umupo sa upuan. Ma'am Tang, umupo po kayo. May kailangan po kayo sa akin. Ayaw na ni Tang Yuwei na pagtalunan ang kanyang pagiging bastos. Gusto niyang itanong sa punong guro kung alam nito kung saan nagpunta si Jiang Chen. Dapat sana ay sasabihin niyang ang bahay ay magulo nitong mga nakaraang araw dahil sa kawalan niya. Ngunit naalala niya ang pagkakakilanlan ng nasa harap niya kaya itinago na lang ang hindi natapos na sinasabi. May bahid ng pang-asar sa mata ng punong guro. 5 taon ng kasal, ganyan na ba tinatawag ni Tang Yuwei si Jiang Chen? May bahid ng panghihinayang sa puso ng punong guro, ngunit ito ay naging pagtitimpi. Nagpapasalamat siya na maagang naghiwalay si Jiang Chen kay En. Kung hindi, ang ganitong babae ay talagang hindi karapat-dapat na makasama habang buhay. Hindi man lang tumingin ang punong guro kay Tang Yuwei. Simulang asikasuhin ang kanyang mga gawain. 5 taon na kayong kasal ni Jiang Chen, at hindi mo alam kung saan siya nagpunta. Paano ko malalaman? Ma'am Tang, umuwi na po kayo. Matapos walang mapala. Sinuntok ni Tang Yuwei ang manibela. Palagi niyang inakala na ang divorce agreement na naiwan ko ay nagpapakita lang ng pagwawala. Ngunit ngayon ay binura ko na ang aking numero ng telepono at walang nakakaalam kung saan ako nagpunta. Napatunayan niyang, talagang gusto ko siyang iwanan. Ngunit puno pa rin siya ng kawalan ng kasiyahan. Malinaw na mahal niya ako dati. Bakit siya gumawa ng desisyon na umalis sa kanya ng ganoon kabilis? Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Pagkatapos sagutin, mahinang boses ni Mother Tang ang narinig mula sa kabilang linya. Umuwi ka sandali, Yuwei. Minsan sinabi sa iyo ni Mother Tang, tiningnan ni Mother Tang ang tao sa harap niya. Bumuntong hininga. Ngayon, ikaw at si Jiang Chen ay naghiwalay na. Si Song Jinyan ay naghiwalay din at umuwi. Ikaw at si Song Jinyan. Mama, hinati ni Tang Yuwei ang kanyang pag-uusap kay Mama Tang. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay kay Jiang Chen. Nanlaki ang mga mata ni Mama Tang sa pagtataka. Kumuha siya ng divorce certificate mula sa drawer. Pero mayroon na kayong divorce certificate, di ba? Hindi mo sinabi sa iyo ni Jiang Chen. Nakita ni Mama Tang ang pagkalito sa kanyang mga mata at bigla siyang nagtaka. Akala niya noon ay hindi ko lang sinabi sa aking anak ang tungkol sa pag-alis sa bansa. Hindi ko nga nasabi na naghiwalay na kami. Kung gayon, paano nila pinirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay? Tiningnan ni Tang Yuwei ang divorce certificate sa harap niya, nagdilim ang kanyang mukha, at ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ang apoy ay umabot sa kanyang mga mata. Akala niya lang ay pinirmahan ko lang ang kasunduan sa paghihiwalay sa kanya. Hindi ko nga alam na nakuha ko na ang divorce certificate. Kung tama ang kanyang alaala, kailangan pa ng 1 buwan na cooling off period para makuha ang divorce certificate. Sa madaling salita, mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Naghanda na akong makipaghiwalay sa kanya. Nakita niya ang nagtatakang tingin ni Mama Tang at sinabi niya ng bahagya ang ilang salita. Pagkatapos, tinanong niya muli kung bakit sila pinagtatagpo ni Mama Tang kay Song Jinyan. Umiti si Mama Tang. Para kay Song Jinyan, halos mamatay ka. Hindi ko alam kung bakit, nang marinig niya ang tungkol sa paghihiwalay sa akin, bigla siyang kinabahan. Ang 5 taong kasal na ito, nakasanayan na niya ang pag-aalaga ko. Kung makipaghiwalay ako sa kanya, hindi niya maisip kung gaano kasama ang kanyang mararanasan. Higit pa rito, mahal ko siya ng higit sa buhay ko. Ang aking paghihiwalay ay talagang isang paglalambing. Tungkol naman kay Song Jinmian, gusto niya talaga siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang unang pag-ibig noong kabataan. Pinangarap niya ito sa loob ng maraming taon. Pero para sa kanyang sarili, tila hindi niya kaya. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Tang Yuwei. Muling kinuha ni Mama Tang ang isang dokumento mula sa drawer. Nang makita ni Tang Yuwei ang dokumento, ang 4 na malalaking salita na kasunduan sa pagbabayad ng utang at ang aking pirma sa pinakababa. Gusto ko lang sanang magbayad ng utang. Kaya nagpulong silang dalawa at mabilis na nagkasundo. Basta samahan ko si Tang Yuwei ng 5 taon. Tulungan siyang makabangon mula sa pag-ibig na ito. Ang pagbabayad ng utang ni Jiang Chen ay matatapos. Sa totoo lang,
Sa loob ng 5 taon, mahusay ang ginawa ni Jiang Cheng. Ngunit patuloy din itong nagpapaalala sa kanya. Kaya palagi niyang tinatawag si Mama Tang na tita. Noong una, inisip ni Mama Tang, kung si Song Jinyan ay hindi na makakaalis sa mundo, ituturing niya ako bilang tunay na manugang. Sino ang mag-akala na sa pagtatapos ng 5 taong kasunduan, umuwi kaagad si Song Jinyan? At ang iyong anak ay naaksidente sa sasakyan upang makita si Song Jinyan. Habang nagdadalawang isip pa si Mama Tang kung paano sasabihin, nauna akong lumapit sa kanya. Lahat ng aking kabutihan sa kanya ay dahil sa pagbabayad ng utang. Kaya hindi ko kailanman minahal ang aking sarili. Kaya nang umuwi si Song Jinyan, napaka-atrasado niyang makipaghiwalay sa kanya. Ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga mata noon para sa akin ay hindi maaaring magsinungaling. Kung hindi niya talaga ako mahal, paano siya tumalon sa dagat para sa akin? At paano siya naging mabuti sa akin ng 5 taon? Tiningnan niya ng may komplikadong ekspresyon ang kasunduan sa harap niya. Malinaw na nakalista ang mga bagay na kailangan kong gawin para sa kanya sa loob ng 5 taon. Habang mas lalo niyang binabasa, mas lalo siyang nagiging malungkot. Kailangan kong panagutan ang kanyang buhay. Mula sa maliliit hanggang sa lahat ng bagay sa bahay ay kailangan kong gawin ng personal. Ang bawat kabutihan ko sa kanya ay dahil sa kasunduan. Walang bahid ng personal na damdamin. Ang huling labi ng pag-asa sa puso ni Tang Yue ay nawasak din ng malabong mga kondisyon sa kasunduan. Ang napipigilang emosyon ay dumaloy sa kanyang mga mata na parang baha. Halos wasakin siya. Pinunit niya ang kasunduan sa kanyang mga kamay hanggang sa maging alabok ito. Sa paningin ni Tang Mu, ang kanyang anak ay palaging kalmado at may dignidad. Ito ay nagkataon lamang na nawala sa kontrol dahil sa pag-aasawa ng ilang taon at pag-alis sa bansa. Ito na ang pangalawang beses na nagalit siya ng ganito para sa iba. Ang nais sanang sabihin ni Tang Mu ay napigilan na lamang sa kanyang lalamunan. Si Tang Yue ay huminga ng malalim ng ilang beses. Pagkatapos kumalma, naalala niyang siya mismo ang pumirma sa kasunduang ito kasama ang kanyang ina, kaya't kung aalis siya sa mga bagay na ito. Tiyak na alam din ni Tang Mu. Tinitignan niya ang kanyang ina sa kanyang harapan, at may bahid ng malungkot na pagtingin sa kanyang mga mata. Ma, alam mo na siguro kung saan nagpunta si Jiang Cheng, di ba? Matagal na tiningnan ni Tang Mu ang kanyang anak. Malamang alam niya. Ang mga plane ticket ko palabas ng bansa ay siya ang bahala. Ngunit noong una ay nakiusap ako kay Tang Mu na huwag ilalabas ang kanyang mga salita. Kaya't nagkatinginan sila ng kanyang anak na may pag-aalinlangan. Paumanhin, hindi ko maaaring sabihin sa'yo. At saka, nagkunwari si Tang Mu kahit nasabihin ko sa'yo ay wala ring silbi. Siguro ay naisip ko na darating ang araw na ito. Siguro ay mahuhulaan ko na dahil siya ang ina ni Tang Yue, sigurado akong sasabihin din niya. Kaya't hindi na ako nagpunta sa bansang kanyang inayos para mag-aral. Biglang naging malungkot ang mukha ni Tang Yue. Hindi niya alam. Naalis ako ng ganito katatag. Tulad ng bigla niyang pagpasok sa aking mundo. Ngunit si Tang Mu, maliban sa kaunting pagsisisi, ay wala ng ibang emosyon. Sinubukan lang niyang itanong, kumusta ka at si Song Jinyan? Biglang umalingaungong ang nakakairitang tunog ng telepono. Pagkasagot nito, narinig ni Tang Qian ang nagmamadaling boses mula sa kabilang linya, tumakbo ka na pabalik. May nangyari kay Song Jinyan. Nang makauwi si Tang Yue, nakita niya ang ilang tao na nakatayo sa labas ng villa. Ang babaeng nangunguna ay may malumanay na mukha, at tinitignan niya ng malamig ang walang mukhang umiiyak na si Song Jinyan. Agad na nakilala ni Tang Yue na ito ang dating asawa ni Song Jinyan. Mabilis siyang naglakad. Nakita siya ni Tang Qian at kumaway sa kanya, halika na. Lahat ay tumingin sa kanya, lalo na ang dating asawa ni Song Jinyan, na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpapanginig sa puso ni Tang Yue nang walang dahilan. Lumapit si Tang Yue kay Song Jinyan at tiningnan ang babae. Madam Yang, ano ang maipaglilingkod mo sa pamilya Tang? Ngumisi si Tang Yang. Anong gagawin ko? Hindi ba alam ng Tangs ang pinakamahusay? Nagpakasal ako kay Song Jinyan ng 5 taon. Ikaw ay nanunulsol sa kanya. Kung tutuusin, ang pagdidiborsyo natin ay dahil din sa iyong tulong. Hindi maintindihan ni Tang Yue. Ang 5 taon na yon, linggo-linggo siyang pumupunta sa ibang bansa para palihim na tingnan si Song Jinyan, ngunit palagi niyang itinatago ito ng maayos. Ang mga regalo ay karaniwan din tiningnan niyang ting si Tang Yue na parang isang tanga, kahit na sila ay nagpakasal ng biglaan ni Song Jinyan. Sa simula ay gusto niyang magmahalan ng taos puso si Song Jinyan, hanggang sa tuluyang niyang makuha ang pamamahala ng negosyo ng pamilya at nagsimulang linisin ang pamilya at naging abala. Siya ay nakaligtaan si Song Jinyan. Nang tignan niya ang mga post sa WeChat na ipinadala nito, inisip niyang ipaliwanag ito sa kanya. Ngunit sa halip, siya ay nahadlangan ng hindi mabilang na mga tawag. Iyon ay sa panahong ito, sa harap ni Song Jinyan. Nagkaroon sila ng hindi mabilang na mga pagtatalo. Sa huli, si Song Jinyan ay palihim na nakipag-divorce sa kanya at umuwi. Tiningnan niyang Ting ang nasa kanyang harapan.
Talagang maganda ang pagpapalaki sa'yo, Tang Shai. Mayroon ka ng sariling asawa at binabagabag mo pa ang asawa ng iba. Ang isang salita ay nagpabago sa kulay ng mukha ni Tang Yue. Divorced na ako. Ang taong nasa likuran ni Song Jinyan ay biglang tumingala. May kislap ng pagtataka sa kanyang mga mata. Mula pagkabata hanggang ngayon, alam niyang gusto siya ni Tang Yue. Ngunit itinuring niya lamang itong isang kapatid. Mula sa sinabi ng kaibigan, noong gabi na lalapit siya upang magtapat. Handa na siyang ipakilala ang kasintahan niya sa kanyang pamilya. Para maiwasan ang kahihiyan, nagpakasal siya kay Yang Ting at umalis ng bansa. Marahil ay nagmadali ang kasal. Mahal talaga siya ni Yang Ting noong una, ngunit kalaunan ay naging abala sa negosyo. Dagdag pa ang panunukso ng ibang lalaki, ang pagkaantala sa kanyang paliwanag ay unti-unting naging sanhi ng pagkakawatak ng kanilang pagsasama. Ang mga post niya sa social media ay nakita rin ni Tang Yue, kaya naman nagkaroon ng mga regalo sa labas ng bahay. Alam niyang kasal na rin si Tang Yue at nauunawaan niya kung gaano karaming problema ang maidudulot ng mga kilos na ito sa dalawang pamilya. Kaya naman, nais niyang itapon na lang ng palihim ang mga regalo na ito. Siya ay likas na mahina ang loob. Ang pinakamatapang na nagawa niya ay ang lihim na hiwalayan si Yang Ting. Sa harap ni Tang Yue na palaging nagugustuhan siya, mahigpit siyang tumanggi. At sinabi niyang may sarili siyang matitirhan. Ngunit parang hindi niya ito narinig, matigas ang ulo niyang dinala siya pabalik sa bahay ng mga Tang. Nang inakala niyang ayaw ko siyang patirahin, natuwa siya sa sarili niya sa pag-aakalang makakaalis na siya. Ngunit ang sabi ko ay pumayag ako. Nang matapos na ang pag-aayos ng kanyang bahay, palihim siyang lumipat habang wala siya. Dahil magkaibigan sila sa loob ng maraming taon, ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ang bawat pagtanggi niya ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa paningin niya, na siyempre ay nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Nang marinig niyang naghiwalay na kami at umalis na ako, siya ay nakaramdam ng pagsisisi. Hindi siya dapat umuwi. Hindi tumingin si Yang Ting kay Tang Yue. Direktang hinila niya si Song Jinyan mula sa likuran niya. Song Jinyan. Si Tang Yue ay gustong agawin ka sa susunod na buhay, ngunit naharang siya sa harap ni Song Jinyan ng mga bodyguard na dala ni Yang Ting. Song Jinyan. Ang mga nangyari noon ay mali ko. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Nangangako akong hindi na mangyayari muli ang mga bagay na ito. Gusto mo bang umuwi tayo ngayon? Tungkol sa kasunduan sa diborsyo, binabawi ko ang aking aplikasyon. Si Song Jinyan ay mukhang nagdadalawang isip. Song Jinyan, huwag kang pumayag. Nakikita ang pagiging balisa ni Tang Yue. Malinaw niyang alam na si Song Jinyan ay nasaktan ng damdamin dahil kay Yang Ting noon. Kung babalik siya, hindi ba't mauulit lang ang kanyang pagkakamali? Nakangiti rin si Tang Qian na nakatayo sa tabi. Kapatid kong si Song Jinyan, ang ate ko ang pinakamaganda. Tinitigan ni Song Jinyan ang kamay na mahigpit na hawak ni Yang Ting, huminga siya ng malalim at tumingin kay Tang Yue. Kapatid kong si Yue, salamat sa iyong pangangalaga nitong mga nakaraang araw. Ang isang pangungusap na ito ay bumali sa pusong ni Tang Yue. Song Jinyan, pinipigilan niya ang kanyang labi. Mula pagkabata, ang ugali ko ay malumanay at madaling mapaniwala. Hindi ko alam tumanggi. Lagi mo akong tinutulungan, maraming salamat sa iyo. Ngayon may lakas na akong tumanggi, ngunit dahil sa takot, palagi akong umiiyak kapag tumatanggi. Ngunit sa iyong paningin, nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Patawad sa maling pagkakaintindihan na aking nagawa. Si Jian Cheng ay isang mabuting lalaki. Kailangan ko rin siyang humingi ng paumanhin. Tang Yue, huwag na tayong magkita sa hinaharap. Hindi alam kung paano nagtapos ang kaguluhan na ito. Ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Huwag sabihing muli na si Tang Yue na lang ang naiwan. Tinitingnan ang kanyang anak na muling naging malungkot, nainis at nahabag si Mother Tang. Tuwing naging ganito siya dahil sa kanyang emosyon, nahabag siya sa kanyang kalusugan na masisira. At sa pagkakataong ito, wala nang tulad ni Jiang Chen na kukuha sa kanya. Sunod-sunod na dagok ang nagpabago kay Tang Yue na parang ibang tao. Ang mga chismis na ito ay ikinalat din ng mga netizens sa kabilang dagat sa Italia. Paglabas ko mula sa Huashi, ang kaibigang kasama ko ay nagpapakita sa akin ng mga chismis ni Tang Yue gamit ang kanyang cellphone. Jiang Chen, tingnan mo. Habang buhat ko ang mga painting, sumilip ako sa screen. Pagkatapos ay bumuntong hininga ako. Saka mo lang nalaman, tiningnan ako ng kaibigan ko na hindi maintindihan. Napapikit ako ng walang magawa. Kung hindi, ano pa ang gusto mong reaksyon ko? Ganyan lang naman ang bilog ng ating mundo. Alam din ng lahat ang tungkol sa akin. Pagkatapos ng lahat, si Tang Yue ang nagkaroon ng aksidente dahil sa pagmamahal at nagdulot ng malaking kaguluhan nang kunin niya ang ibang tao. Alam din nila ang ilan sa mga ginawa ko, ngunit ang kanilang mga reaksyon ay malayo sa mga reaksyon ng mga tao sa paligid ni Tang Yue. Isang napakabuting tao, hindi pinahalagahan ni Tang Yue. Pinilit niyang guluhin ang asawa ng iba. Talagang walang hiya. Nagpahayag ng hindi pagkakapantay-pantay ang kaibigan ko, ang kanyang mga braso ay nakaunat.
Kung ako ang papalit sa iyo, gusto ko siyang suntukin ng 2 beses. Nagsimula akong maging malaya mula nang umalis ako sa bansa. Wala na akong pakialam sa mga bagay sa bansa. Hating gabi, natapos ko ang huling painting. Ang nakakabinging ringtone ng telepono ay biglang bumira sa katahimikan. Tinawagan ako ng isa kong kaklase na umuwi na. Pagkasagot ko, narinig ko ang excited na boses ng kaklase ko. Jen Chen, sasabihin ko sa iyo na baliw si Tang Yuwei. Nabaliw? Kumunot ang noo ko. Saka ko lang nalaman. Mula nang maghiwalay kami ni Tang Yuwei at umalis ako ng bansa, kasama pa ang pagbalik ng White Moonlight sa Amerika kasama ang kanyang dating asawa, si Tang Yuwei ay naging pabaya. Palagi siyang nakakulong sa bahay, umiinom. Kung dati, nagluto na sana ako ng hangover soup para sa kanya. Ngayon, wala na ang aking maingat na pangangalaga. Naalala niya muli ang aking kabutihan, at sa dagdag na pag-asam ng iba na maging mabuti sa kanya, ang kanyang kagustuhang mahanap ako ay lalong lumakas. Sayang at hindi ako pumunta sa bansang inayos ng ina ni Tang. Hindi niya alam kung nasaan ako. Para mahanap ako. Iniwan niya maging ang kanyang kumpanya. Pinatahimik pa niya ang mga taong nanakit sa akin noon. Kahit si Tang Qian, na dati ay ayaw sa akin, ay sa pilitan niyang ipinadala sa Australia. Ang serye ng mga nakakabaliw na aksyon na ito. Nabaliw na ba siya o ano? Hinimas-himas ko ang mga rosa sa bintana, ibinaba ang aking mga mata. Simula noong araw na ako ay nagbayad ng utang na loob. Itinuring ko lang si Tang Yuwei bilang isang misyon na iniisip lamang na mabilis na makabawi at umalis. Noong araw na umalis ako ng bansa, una kong naisip na pumunta sa bansang inayos ng ina ni Tang. Higit pa rito, hindi ko siya mahal. Paano ko mapapansin ang kanyang pagsisisi? Alam ko na.